Purihin ng Panginoon, humawik ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panghino'y dinggin ang landas ni tahakin habang buhay ay... Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, Ipan ng trumpeta. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Luis Gonzaga, isang namanata sa Diyos. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdal linis, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ocozias, sinikap niyang palayain ang lahat ng kamag-anak ng hari. Sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ocozias ay naitakas ng tiya niyang si Josaba, na anak ni Haring Joram at kapatid ni Ocozias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ng 6 na taon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Nang ika-7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Joiada ang mga pinuno ng mga Kriteyo at ng mga bantay sa templo, at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Joiada. Isinama nila kay Joiada
ang kani-kanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ipinigay ni Joiada sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kani-kaniyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joiada ang prinsipe. Kinoronahan niya ito, inabot ang aklat ng kautusan, binusan ng langis, at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan. Mabuhay ang hari! Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ni Joiada sa mga kapitan, ilabas ang babaeng iyan at patayin, pati ang sinumang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon. Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwan ni Joiada ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao ay nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak, pati rebulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan, na saserdote ni Baal. At si Joiada ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula ng patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Ulitin po natin. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Ang iyong pangako sa lingkod mong si David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala, matapos na ika'y pumanaw sa lupa. Tugon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo ay pawang maghaharing walang katapusan. Tugon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Sion. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Tugon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya'y ang iuunlad at mananagana. Ang kaaway niya'y mga papahiya. Tugon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah. Wikang mo po nakikinig ako sa
mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng 11 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Luis Gonzaga. Ang isang realidad na talagang mahirap natin i-reconcile, no? Kasi kung dito sa ating ebanghelyo, ang sinasabi ay huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit. At mahirap itong intindihin natin, no? Lalo pa sa panahon o sa buhay natin dito sa mundong ito na araw-araw kailangan natin ng pera. Sino ang hindi nangangailangan ng pera dito? Wala? Tulog pa ba? Naintindihan niyo ba yung audio natin ngayon? Malinaw naman. Talagang wala lang kayong gana kasi walang pera. Kasi laging ganun, no? Kapag walang pera, malungkot. Kapag walang pera, matamlay. Kapag walang pera, mainit ang ulo. Ganyan ang nangyayari. Kailangan natin ng pera. Totoo naman po yun. Kailangan natin araw-araw bumili ng pagkain. Kailangan natin araw-araw bumili ng maintenance, ng gamot, o kung ano paman. Hindi naman po inaalis sa atin yun. No? Kaya nga sinasabi din sa atin, no, bahagi ng kasulatan, na kailangan natin magtrabaho. Ang hindi magtatrabaho, huwag kakain. Kailangan natin yon. Pero hindi tayo pwedeng maiwan doon sa kayamanan ang magpapaikot ng buhay natin. Kayamanan ang magpapasaya sa atin. Dahil kapag ganon, gagamitin natin ang tao para magkaroon ng yaman. Ang sinasabi lang din sa atin, gamitin natin ang yaman para makarating sa langit at mangyayari yan sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Gamitin ang pera para maging mabuting tao at huwag natin gamitin ang mga tao para dumami ang pera. Kasi hindi ganon. No? Sana po naiintindihan natin ng mabuti itong ipinapaliwanag ni Jesus. No? Dahil pagdating ng araw, lahat ng kung anong mayroon tayo, iiwan din yan. Lahat ng kayamanan na itinuturing nating kayamanan, pwedeng sa isang iglap ay mawala yan. Pwedeng mawala dahil sa kaguluhan, pwedeng mawala dahil sa sunog, pwedeng mawala dahil sa kasakiman ng iba. Pero anong matitira sa atin kapag nawala yan? Kung wala sa atin ang salita ng Diyos. Pero halimbawa, ngayon ba,
Kasi ngayon, madali nating i-monitor, no, yung pera natin, magkano na ba ang nakalagay o nakaipon sa bangko, magkano ba naman ng pitaka mo, magkano bang nasa bulsa mo, madaling i-identify. Pero chinecheck din ba natin yung balanse? Magkano na kaya ang ipon ko sa langit? Mayroon na ba tayong naiipon sa langit? Pag sinabing naiipon sa langit, no, ano na ba mga kabutihan ang nagagawa natin? Kasi hindi literal na pera, no, yung ating iipunin sa langit, kundi yung ating pagsunod sa Diyos. At ano-ano ba yung sinusunod natin na sinasabi ng Diyos para masabi natin, yun, no, mayroon tayong na-add to cart, no? Mahilig tayong mag-add to cart. Pero meron ba tayong na-add to cart doon sa langit para pagdating ng araw, sige, bilhin na lang. Palapit na tayo ng palapit sa ating katapusan. Yung realidad. No? Pag tinignan natin yung mga mukha natin, kayo mga naririto, palapit na tayo ng palapit. Baka wala pa tayong naiipon. Ay pinapaalalahanan na tayo, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Ipon tayo ng ipon ng kayamanan dito sa mundong ito, at yung iniipon naman natin, na nakakapahamak lang ng iiwanan ninyo. Sana po naiisip na rin natin yan, no? Sa mga panahong ito. At nakakalungkot pag sinabi niya, wala naman po akong kayamanan dito, Father. Ay wala ka nang kayamanan dito. Wala pang kayamanan sa langit. O, saan tayo pupulutin? Anong gagawin natin? Dasal tayo ng dasal, di ba? Di ko alam, no? Pero araw-araw dadasal, Lord, bigyan mo kami ng pera, Lord. Ay nakakatawa nga lang minsan, no? Ang pag-asa natin, ang pag-asa ng karamihan ay pagtaya sa loto. Matanda na yan, pero nakapila pa sa loto kasi tumatanda na, hanggang pagtanda, ganun pa rin, Lord, maraming pera, maraming pera. Ulitin ko po, no? Kailangan matuto tayong magpaikot ng pera. Hindi magpaikot ng tao para magkapera. Kasi yung realidad na nakikita natin, na napapanood natin sa mga social media, sa TV, sa mga sinusundan natin, mayayaman na, pero hindi pa rin makontento. Mayaman na yan, pero ang tingin pa rin sa sarili, kulang o mahirap pa rin. Ano ba pinagkaiba natin, tayo mga naririto, doon sa mga nagmamayari ng mga hotel, ng mga resort na pinupuntahan natin? Mayayaman na yun. Pero halos magkapareho lang tayo ng pananaw, mahirap pa rin at kulang pa rin. Kailangan natin magising, no? Kaya nga, tingnan mo yung, sabi nga dito, di ba, kailangan maging malinaw ang ating mga mata para mas makita mo talaga yung buhay mo dito ng mas malinaw. At makita mo kung ano talaga ang tunay na kayamanan na dapat nating pahalagahan. Amen? Hinahamon tayo ni Jesus sa mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Itoon natin ang ating mga puso sa kalangitan sa ating panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan, naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pag-aalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod, pangmamamayan, naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuon ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani na makalangit na gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang hiling mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Kaluwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog katulad ni San Luis, na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal, upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, na puno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin.
sa aming mga sala. Sa amin at huwag mo kami pahulog sa tukso at biyadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.